There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na pinapalusot sa bahagi ng NLEX sa May Kawayan ang mga naglalakihang truck kasunod ng pagsabit ng isang truck sa Marilao Interchange Bridge. Isa ang patay sa insidente. Binabaan na rin ang vertical clearance sa tulay pero pinagpapaliwanag pa rin ng Transportation Department ng NLEX sa sunod-sunod na aksidente. Nakatutok si Joseph Moro. Ramdam hanggang kanina ang epekto ng pagsabit ng isang container truck sa Marilao Interchange Bridge tanghali kahapon. Bukod sa pagkasawi ng isa at pagkasugat sa 6 na iba pa dahil sa pagbagsak sa EUV ng bakal mula sa tulay. Bumagal pa ang trapiko sa northbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX sa Marilao, Bulacan. Kuha ito bandang alas 3:30 ng madaling araw kung kailan sarado pa ang gitnang lane sa ilalim ng tulay. Alas 7 na ng umaga nang buksan ito. Ayon sa driver ng truck, hindi raw niya aakalaing sasabit siya. Yung chassis na yan, hindi ko po yung sarili. Bali, ibang chassis ang gamit ko ngayon eh. Kaya po siguro na inabot po yun. Mabito. Hindi nyo po na-check? Tumaas po. Ayon naman sa NLEX, sadyang iniwasan ng truck ang kanilang mga enforcer at dumaan sa May Kawayan, Bulacan. Nalingat lang po yung tao po namin kaya doon hindi po nakita na talagang sumagi po siya. Kaya nang daanan ko magtatanghali kanina, hindi na pinapalusot ang mga truck sa May Kawayan. Ibinaba na rin sa 4.27 meters ang vertical clearance sa toll booth. Dati po kasi yan, nakakalusot po yan dyan. Saan nandaan yan? Sa ano na po, Marilao na po. Marilao din. O, palabas po ng mga karto. Hindi na nga namin sir alam kung saan kami dadaan eh. Kaya nakabarega na kami dito. Araw-araw kami dumadaan, wala kami sinasayada na tulay. Mahirap nga sa amin yan, sir eh. Bahala nga, sir. Bahala nga po eh. Mabilis naman ang daloy sa northbound lane ng NLEX sa May Marilao. Ayon sa Transportation Department, kapag nagka-traffic dahil sa aksidente dito sa bahagi ng Marilao kung saan maraming truck ang dumadaan, ay pwede nilang iutos sa NLEX na ilibre ang toll fee dito. Kapag yan ay na-disrupt na naman yung mga kababayan natin sa biyahe, kasalanan nila yan, ipapalibre ko po ulit ang toll dyan. Pinagpapaliwanag din ng DOTR ang NLEX Corporation kung bakit hindi nila dapat suspindihin o baguhin ang concession agreement nila gayong tila sunod-sunod ang mga aksidente sa lugar. Nitong Marso lamang may sumabit din na truck sa Marilao Bridge din. Humihingi ang DOTR ng plano ng pamunuan ng NLEX para paigtingin ang kaligtasan sa expressway. Liable sila dun sa nangyari na naman kahapon. Ibig sabihin yan, pinalusot yan o nakalusot yan ng NLEX. Hinihintay pa namin ang reaksyon ng NLEX sa direktiba ng DOTR. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mas mahal na kumpara sa karneng baka ang presyo ngayon ng sariwang liempo sa ilang pamilihan. Ang tingin ng ilang retailer, may kinalaman dito ang pagsipa ng presyo ng krudo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Inabutan naming namimili sa Mega Q-Mart sa Quezon City si Bim Espinosa. Pero sa halip na sariwang baboy, frozen pork ang binibili niya. Malaking mura. Kung sariwang binili ko, hindi ako makakabili ng 1.4 kilos. Ang presyo kasi ngayon ng sariwang baboy mas mahal na kesa baka. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot na sa 490 pesos kada kilo ang liempo, samantalang 480 pesos ang kilo ng laman ng baka. Ang kasim o pigi naman umaabot ng 430 pesos. Ganito rin ang presyo sa Kamuning Market sa Quezon City. Medyo mabili ang frozen kasi pag mataas ang local, hindi kaya ng budget ng mamimili, yung mahal ng baboy. Tingin ng ilang retailer, epekto ito ng pagsipa ng presyo ng krudo. Wala talaga tigil ang pagtaas talaga. Ang taas na ng baboy, ang taas pa ng puhunan namin. Sigurado ko, yun ang number 1 na nakadagdag siguro, gasolina. Sabi ng Agriculture Department, bagamat may epekto nga ang oil price hikes, hindi dapat ganito kalaki. Siyempre, no, pag tumaas ang petrolyo, tataas lahat ng freight, no? So there is expected increase. Although I believe yung pagtaas ng presyo ngayon na magigit piso, hindi naman exponential yung epekto nun. Tataas ng konti, pero tingin ko hindi masyado. You have to look at exchange rate, you have to look at freight costs,
and yung overall presyo ng pork sa buong mundo. Binabalangkas na sa ngayon ng DA ang guidelines kung paano ipatutupad ang maximum SRP sa baboy, pero para lang ito sa frozen pork. Sa pamamagitan daw nito, mahahatak pababa ang presyo ng local pork. Plano rin ng Department of Agriculture na maglagay ng labeling sa mga karneng baboy. Sa pamamagitan raw nito, matutukoy ng mga mamimili kung local o imported pork ba ang kanilang binibili. The consumers have to be informed para alam nila yung binibili nila at saan galing. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng paghahanda para sa State of the Nation Address ng Pangulo, sinabi ng Secretary General ng Kamara, nakabilang pa rin sa padadalhan ng imbitasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iyan ay kahit nakakulong pa ang dating Pangulo para sa hinaharap niyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Imbitado rin si Vice President Sara Duterte pero sumulat na ito sa Kamara para sabihing hindi siya makakadalo. Ayon kay Secretary General Reginald Velasco, walang binanggit na rason ng bise sa kanyang liham. Maglalaan pa rin anya ng upuan at holding room para sa bise at kanyang staff. Sa ngayon, mahigit 200 bisita na ang nagkumpirma ng pagdalo sa SONA. Kaninang umaga, nag-inspeksyon na sa Batasang Pambansa ang Presidential Security Command bilang paghahanda. Tila naninimbang pa ang ilang incoming senator sa usapin ng Senate presidency sa 20th Congress. Nagbigay naman sila ng komento kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nasa Senado kanina ang mga senator-elect sa papasok na 20th Congress para sa orientation at pictorial dahil kasama sila sa uupong mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinanong sila tungkol sa kaso. Sabi ni dating Senate President Tito Soto, hindi siya sang-ayon sa ginawang pagbalik ng articles of impeachment sa Kamara para humingi ng sertipikasyon na walang nilabag sa saligang batas. Wala raw yun sa Senate impeachment rules na isinulat niya nung majority leader pa siya. Kung meron kayong gustong gawin, ilagay nyo sa impeachment rules. Baguhin ninyo. Or kung ika nga naman sinasagasaan mo konstitusyon, hindi pwede. Mag-constituent assembly kayo. Saka nyo galawin. Hindi dapat pinayagan yung ganong mga motion. Sabi ni Representative Erwin Tulfo, narinig niya na may plano ang Kamara na i-refile ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Ang iniisip niya, ang one-year rule sa saligang batas na isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. That's what I heard from my colleagues. They'll refile it sa 20th Congress. Before all this, sabi nila, pag binalik, they will refile it. I don't know how they will do it in mechanics. Hindi ko maintindihan eh. I know that there's a ban, 1-year ban. Kaya iniisip ko rin, paano kaya yun? Hinihinga namin ng pahayag ang liderato ng Kamara kaugnay nito. Naniniwala naman si dating Senador Kiko Pangilinan na pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment. Ang tungkulin natin is to try and decide the case. Kung walang ebidensya o kulang ang ebidensya, hindi sapat, acquittal. Kung sapat naman ang ebidensya, conviction. So we have to go through the process. Hindi sumagot ukol sa impeachment sina Representatives Rodante Marcoleta at Camille Villar. Tinanong din ng mga senador tungkol sa nabubuong labanan umano para sa Senate presidency pagbukas ng 20th Congress. Isa sa mga nababanggit na pangalan si Soto. Ang sabi niya, may ligawan pang nangyayari. I'll rather cross the bridge when I get there, but at the moment, tingnan ko muna sino yung magiging leader o ano itsura ng leadership before I decide on what my next plans would be or my next steps would be. Si Tulfo sinabing kinausap na siya ni Soto at Senate President Cheese Escudero pero naninimbang pa siya. Mamaya mag-uusap kami ni Sen. Rapi. Susundan ko lang siya kung sino gusto niya. Kung gusto niya si Tito Soto, so be it. Kung gusto niya si Senator Cheese tayo. Nagpictorial din kanina si dating Senador Ping Lacson pero hindi siya nagpa-interview. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Mala-ghost ship ang turing sa mahigit 50 Chinese militia vessel na namatang nagkukumpulan sa Rizal Reef sa West Philippine Sea. Ang mga barko kasi walang katao-tao.
ang posibleng misyon ng mga yan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Matapos makatanggap ng mga ulat ng swarming o pagkumpul-kumpul ng Chinese Maritime Militia sa Rossul Reef, agad na ipinadala ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang eroplano at 2 barko. Ang tumambad sa kanila, mahigit 50 Chinese militia vessels. Ang iba, dikit-dikit na nakaangkla sa lugar habang may mga paisa-isang barko naman sa paligid. Ang Rossul Reef ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. 130 nautical miles lang ito mula sa Palawan. Ayon sa PCG, 2 araw nang naroon ang mga militia vessels. We keep on challenging them to tell us their intention and to depart immediately. But unfortunately, sa dami ng Chinese Maritime Militia vessels na to, wala ni isa sa kanila ang nagresponde sa ating aircraft and even for the Philippine Coast Guard vessels. Nag-deploy din daw ang Coast Guard ng mga rubber boat para malapitan ang mga barko. Ano kaya ang pakay sa Rossul Reef nang tinawag ni Tariela na mga ghost ship? Wala pa tayong nakikitang tao na talagang parang ano lang sila, mga ghost ships. They want to assert their claims dito sa mga area na to na unoccupied. They're also being used for surveillance and intelligence gathering. No? Kung ang mga mangingisda will see na ganito kadami ang Chinese Maritime Militia, they might be intimidated and not to go there for fishing activities. Patuloy daw imamonitor ng PCG ang sitwasyon sa lugar. Hindi rin daw sila mananawa sa pag-challenge sa mga militia vessels ng China. Lahat ng impormasyon ipapasa raw nila sa National Task Force on the West Philippine Sea. Bagamat unang swarming daw ito na na-document nila ngayong taon, may mga dati ng insidente ng swarming. Sa mga nagdaang insidente naman daw, umalis din kalaunan ang mga barko. What we can do right now is we document the bow numbers of all these Chinese Maritime Militia vessels na alam naman nating talagang Chinese flag vessels, and then forward this to the National Task Force for the West Philippine Sea. Kaugnay naman sa nilagay ng mga payaw o floating aggregate device ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Hasa-Hasa at Kanduli Shoal, umaasa raw ang PCG na hindi ito kukunin ng mga Chino gaya ng dati. Babantayan raw ito ng mga mangingisdang Pilipino, lalo't pamamahayan ito ng mga isda na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Huli ng nagpanggap na buyer ang 3 nagbebenta umano ng matataas na kalibre ng armas sa Parañaque. Posibleng malalaking grupong sangkot sa mga krimen ang kanilang mga parokyano ayon sa mga otoridad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Tensyonadong sitwasyon sa bahaging ito ng Parañaque City matapos ang bypass operation ng Detective and Special Operations Units ng CIDG laban sa mga dumanoy gun runner. Arestado ang 3 tao. Nakuha sa kanila ang mga matataas na kalibre ng baril, gaya ng mga assault rifle, 9mm at kalibre 22 na pistola at mga magazine ng baril. It was a tip from an informant na pumunta talaga personally sa headquarters or sa office ng DSOU natin to report na mayroon ngang mga grupo na nagbibenta ng firearms, lost firearms. Ilang araw daw ang naging transaction ng grupo sa mga nagpanggap na buyer. Kumasa sila sa transaction at nagkasundo sila na on June 18 yung meet up nila. Nasa 8 baril daw ang in-order ng mga nagkunwaring buyer. Allegedly, kaya nila mag-produce ng more than sa transact namin na numbers ng firearms. Tapos kaya pa daw nilang dagdagan yung na mas marami. Hindi pa masabi ng CIDG sa ngayon kung saan galing ang mga nakuhang baril, pero posible raw na galing ito sa iba pang grupo na sangkot din sa gun running. Considering na mga assault rifles yung nahuli natin, isang malaking grupo. Hindi raw basta-basta ang mga posibleng parokyano ng grupo. Lalong-lalo na yung mga M4 na mga assault rifles,
nasa top of the line na mga baril yan. So, most probably, yung may mga capacity to pay na lang talaga. Gun for hire, robbery armed group, pwede naman na mga organized crime groups. Iyak lang ang tugon ng isang suspect na makausap ng GMA Integrated News. Wala po akong experience. Wala po talaga. Wala akong kinalaman sa grupo. No comment po ako, ma'am. Pasensya na po, no comment po ako. No comment na lang rin po. Kanina, sinampahan na ang mga suspect ng paglabag sa Republic Act 10591. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Good evening mga kapuso! Tila walang uubrang lamig sa mainit na pagtanggap at papuri ng marami sa Encantado Chronicles Sangre. At kabilang sa napansin sa ikatlong episode ng Young Mitena na ginampanan ng most recent Metro Manila Film Fest Best Child Actress na si Sienna Stevens, makichika kay Nelson Canlas. Akin sila. Ako ang kakampal kasupeya. Isinilang ako at itinuring na isang sumpa. Sa pagpapakilala ng mapait na karanasan ni Mitena. Isang malas na iftre na kinatakutan nilang lahat. Napatunayan ang kasabihang villains are not born, they are made. Kumurot sa puso ng maraming Encantadix ang well-uploaded performance ng Kapuso Child Star at 2024 Metro Manila Film Festival Best Child Performer na si Sienna Stevens. Pinanood din yan mismo ni Sienna at ang nakakatawang sagot niya sa pag-alo ni Nunong Imaw. Ako ang may panaya? Datamay. Kaya nagalit ako. Walang panaya. Ha? Kaya sinabi ko siya kasi walang panaya! Ang adult Mitena na si Rian Ramos naman, bumilib din sa acting ni Sienna. Galing niya! I'm so proud of Sienna. I got to work with her nung sa Royal Blood pa lang. I think she really killed it as Mitena kasi habang pinapanood ko yung mga eksena niya, grabe, dalang-dala ako. Tapos doon ako pinaka naiyak actually. Never ako naiiyak sa sarili ko pero nung nakita ko yung performance talaga ni Sienna, dalang-dala ako. Full of love daw ang nararamdaman ni Rian, lalo't nakakarating sa kanya ang feedback ng Kapuso viewers. Hirit ng netizens, si Kera Mitena na yata ang most fashionable villain ng Pilipinas. It's an honor actually to wear all of the Mitena gowns. You can see na every part of our show is really beautifully made. So it helps me get into character. Abangan din daw ang mga eksena ni Mitena at Hara Cassandra na ginagampanan ni Michelle D. I think nakakatulong talaga din minsan sa mga eksena yung closeness. Pag komportable ka sa isang tao at saka may tiwala ka sa isang tao, parang mas gumaganda yung eksena. Kasi nagbibigayan kayo pag ganun eh. So I'm very excited na mapanood ng lahat yung mga scenes ni Mitena and Queen Cassandra together. Ngayong gabi, tunghayan ang pagsasanay ng mga alagad ni Mitena at ang pag-usbong ng mga mandirigma ng Miniabe. Bea, bakit kasama na dito? Maaari po bang turuan ninyo rin ako kung paano makipagdigma? Nais mo akong tularan. Lumipad naman patungong Land of the Rising Sun si Rian para magbigay saya sa mga kapuso abroad. Exclusive media partner ang GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Makakasama niya rin ang ilang kapuso stars na siguradong maghahatid ng ngiti sa mga nangungulilang Pinoy doon. I'm so excited to see all of my fellow Pinoys in Japan. Gusto ko lang sila makasama, makahangout. Of course, I'm gonna be in Osaka with Terra of Encantadia, who is Bianca Umali, and from Bubblegang naman, sina Kokoy De Santos and the Michael V. Pistang Pilipino 2025, Osaka, June 21 and 22 yan sa Mina Sakai Hiroba, Osaka, Japan. I'm so excited to see you all there. Sana let's all have fun together. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Huwag kang iiyak.